Hi! Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo para po mag-share po ng video. Magandang umaga ulit po. Paulit-ulit na naman po ako at nanyayahan ko po kayo sa aking channel. Welcome back po sa aking channel, Lori TVs. Ang pag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa ating mahiwagang bubuyog. Ang bahay po ng bubuyog, kung ano pong resulta at ano po ang swerte nito, dito po ay panoorin nyo sa ating video. Bago ang lahat po, bago natin pag-usapan to at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano pagpagamit nito para swerte tayo. At intro muna tayo. Magandang umaga po. Welcome back sa aking channel, Lori TVs po. At ito po ang pag-uusapan natin. Sabi ko nga bago tayo mag-intro ay pag-uusapan natin ay tungkol po sa bubuyog or honey or bee sa English. At kung ano pa naman ito or bubuyog or putsukan or bee. Ayun po kasi ang pagkakaiba nito, may malaking bee, may malaking ano po siya, may malaking putsukan. Hindi ko alam kung ano mga pangalan nito para isi-search natin yan pagkatapos ng ating video. Kung ano. Kasi po ito talaga ay may dala po swerteng limpak na dumarating sa atin ng swerte ang dumarating daw. Pero sa totoo lang, totoo yun. Dahil lang yun ng mga nagsasabi nito, yung mga gumagamit na nito, ay binibigyan talaga ng maraming swerte sa buhay. Yun talaga. Kaya nagbibilib talaga ako. Lalo na po parang yung daw na honey, pag kinakain mo, napakasarap, napakatamis. At yun ang i-invite natin kung paano yung naggawa ng bee na maggawa ng sarili nilang pagkain ng tao. At yun daw ay napaka-resistensyang pagkain na honey na galing po sa bubuyog or galing po sa bee or galing po sa yung pong matapang talaga siya. At isa lang po ang bahay nila, pero napakarami talaga, sama-sama sila nagkakaisa talaga ng paggawa ng bahay. Sana ganun din tayo. Iisa lang ang bahay at saka sama-samang nagagawa. Talaga napakarami nila sa isang bahay. Kung bibilangin daw sa 1,000 daw yung yung isang bahay niyan. Ang isang bahay na yan, ang member ng isang pamilya niya na higit na 1,000 kung bibilangin mo at humigit pa. Ayun ang sabi ng mga nakakakita yung mga nag-aaral po ng mga putakti, yung nagkukuhan po ng mga honey sa bukid. Kasi yung po napakarami po niya sa bukid talaga. Yun po ay napakatapang at nangahabulyan ng tao pag ma-disturbo niyo sila. Pero po yun ay takot sa apoy. Yun po yun. Kaya po ang iba po pinapasukan lang yan para makuha nila yung honey. Pero po sa totoo lang kawawa naman sila pag pinapausukan. Kasi para silang nalalasing ganun. Ito po yung sample kinuha ko po dito sa likod ng mangga namin. May nakita po ako nito. 2 kinuha ko. At ito po ay i-demo ko sa inyo. Tingnan niyo po ito kung paano po ito nila nagagawa at kung paano nila ito ginagawa. Kasi para siya papel po pag ginaganyan po natin, hindi po siya nasisira. Tingnan mo. Ito po yung po ng putsukan. At saka yung pong ito po yung itsura niyan. Yung pa mga ginagawa nila para pong bulaklak na may butas. Tingnan niyo po. Yan po ang po niya itsura. Napakaganda pong tingnan, di ba? At ito po maliit pa lang, nagsisimula pa lang siyang gawin. Tapos na-disturbo po ng mga nagwawala siguro sa likod, iniwanan nila. Iwan ko po kung saan naglipat. Ganun po yung mga ugali nila. Pag halimbawa na na-disturbo sila at alam nilang nabubulabog sila, lumilipat po sila ng ibang lugar, iniiwanan po ito habang maliit pa. Ayan. Ito po ay alam mo ko pong ito po ay naabangan nyo talaga kung ano po ang swerteng nabibigay nito. Napakaswerte nito sa negosyo at sa pag-ano po ng pera. Napakasarap napaka-sweet na sabi at lalong-lalo na sa pamilya.
Ito po daw ay hindi nakakahiwalay ang pamilya at maraming at masayang pamilya daw ang binibigay ng putsukan or ng B or ng ano pa naman ito, bubuyog. Yan. Ito po ay may swerte po talagang dumarating pag ito po ay pagsasama-samahin natin. Ito po ay tayo gumagawa nito pag may negosyo tayo. Ito po ay ilalagay natin sa ano po. Ilalagay po ito sa isa pong ano. Ika lang po. Sa ganito po siyang bowl, ilalagay ito. May laurel kasi to eh. Nagsunog po kasi ako ng laurel kanina kasi po Martes. Ito po ay napakaganda po nito. Lalo na po ito po ay haluan niyo po ng laurel at ipapasok niyo po dito sa jar na ganito. At saka po lalagyan niyo po ng 3 kutsara pong honey. Kung may honey po kayo, kung wala naman may nabibili naman po niya ng honey sa mga supermarket po. Pero napakamahal talaga. Ito kung hindi po yung solid na honey po, mayroong taga-bukid na talagang mga nagkukuha, magpakuha lang kayo at bayaran nyo na lang, pwede po. 3 kutsara po ang linalagay nito para po at saka po tatakpan natin. At saka natin dadasalan at sasabihin natin i-claim nyo yung pirang gusto nyo. Claim it. Huwag pong positive. Ay, huwag pong negative lagi. Ayan, baliktad. Yung natin laging negative, iwagsik natin yan. Ang laging positive po ang paniniwalaan natin at ilagay natin sa isip natin ang pagdarasal dito sa B. Alam niyo po kung bakit ito yung pinagdidemo sa inyo kasi po ito talaga yung napaka-number 1 na paniniwala ng mga or ng ninunuan natin noong panahon. Ito pong mayroon po nito sa bahay na yung malaki pong siya, B, malaki talaga siya, ganyan yung boss niya, yun po talaga, ginagawa naman po niya doon yung lupa, yung ginagawa nila, lupa. Andun po yung nilalagay yung mga anak nila, yung sa lupa po. Yun po ay napakaswerte din po. Yun po ay paghalo-halo natin kung mayroon kayo noon, ipagsama-sama natin dito, sasama-samahin natin dito yung yun ilalagay natin sa jar. Kasi wala ko noon kasi wala talaga dito, kahit anong hanap ko talaga kasi gusto ko po nga gawin itong content kasi wala po akong nahanap. Yung po, halimbawa ko lang po ito. Halimbawa po itong ito po yung ginawa nilang lupa po. Kasi may ginagawa silang bahay na lupa. Yung mga taga-bukid po, alam nila yung paano magawa. Dito kasi po pumapasok yun sa bahay nila na doon gumagawa ng pag gumawa daw yun sa loob ng bahay nyo, yung bahay nyo ay napakaswerte. Hindi mabigat ang pamumuhay nyo. Mabilis ang pagpasok ng inyong swerte. Pag kayo mayroon noon na bahay. Kaya wag natin papatayin ang may-ari noon. Dahil yung pong may-ari noon, dinadalhan po tayo ng swerte. Dinadala nila yung swerte sa loob natin ng bahay. Ang iba ko po kasi pag may nakita po ng ganun, natatakot po baka daw kagatin sila or ganito sila. Kasi namamaga po talaga ang kinakagat niyan. Sa totoo lang po, huwag niyo pong papakialaman yun. Hindi rin po kayo aanuhin. Napakabait din po niya pag mabait kayo sa kanya. Ako po kasi pag mayroong ganyan na bubuyog, hindi ko sila pinapatay. Alam niyo po kung anong ginagawa ko sa kanila? Kinakausap ko po sila. Ako talaga yung taong marunong makipag-usap kahit sa hayop, kahit sa mga flies na yan, kahit sa mga sabing insect. Marunong po talaga ako makipag-usap sa kanila. Lalo na pag nakita ko nakatingin sa akin, parang kinakausap niya rin ako. Tuwang-tuwa ako niyan, sabi ko, lalo akong sinisipagan sa kadadakdak sa kanila. Yan po ako. Dahil yun po talaga ay napakaswerte sa buhay. Pag pinakaalaman natin yan na sasaktan natin sila, talaga po, lahat sila susugod sa iyo. Hindi kayo tatantanan hanggang po sa hindi kayo makagat nila. Kaya ang gagawin niyo po, maglangoy na po kayo sa putik para hindi po kayo makagat niya. Kasi pag hindi kayo lumangoy sa putik, sigurado kahit saan kayo tumakbo, mararatnang kayo niya.
na ganun po katapang ang putyukan. Kaya yun po yung katapangan at ang swerte na dumarating sa atin pag mayroon tayo niyan. Kaya po yun po yung pinagdino ko sa inyo dahil napakasarap talaga nilang kasama at marunong niya magproteksyon sa atin sa buhay. Napakasarap pakinggan ang mga tunog nila kasi ang tunog nila nakakawili po, parang musika po sa ating buhay ang tunog nila. Lalong-lalo na po pag may bisita tayo, sila po ay pumapasok din sa kanilang bahay. Ayan. Yun po yung lagi ko pong na-observehan noong mayroon pa po na sa bahay po kami ng bukid namin kasi ang saya-saya ko po pag mayroon kami bumpuyon ng ganun. Ang nanay ko naman, sabi ng nanay ko, tanggalin mo yan kasi madumi. Sabi ko, wag mo nga papakilaman na yun. Kasi sabi ganun mo na lang sabi ko ganun sa nanay ko noon. Kaya ang ginanay, nang malaman niya may swerte pala yun, hinahayaan niya na lang akong nag-aalaga noon. Minsan inabot siya ng 10 kusa na lang po siyang umaalis. Minsan nakikiusap ako sa kanila, huwag kayong umalis. Kasi po, pag halimbawa po may member po kayo sa pamilyang galit sa kanila, kusa na lang po silang umaalis. Yun po ang totoo, yun po ang bubuyog, yun po ang ugali ng bubuyog. Hindi po yung kagaya ng ibang na insekto na hanggat sa hindi mo sila pinatay, hindi po alis kagaya po ng bangaw. Ang bangaw po naman, pag may bangaw po kayo sa bahay, yun po ay napakabigat sa buhay. Kasi ang kasabihan nga po niya, binabangaw ka na. Binabangaw, ganun, binabangaw ng Pero ang po, yun po ay napaka number 1 na swerte sa ating buhay. Kaya sana po nagustuhan nyo itong aking video. Paki-like na lang po, share, and subscribe. Maraming salamat sa lahat ng nag-support ng aking video at sa araw-araw na mga nagsusupport sa aking video. Maraming salamat po at sana po sinyo lagi ang aking video para po limpak-limpak pong dumarating sa inyo at maniwala lang po kayo. Team positive lagi tayo para po ang buhay natin laging positibo. Andito po tayo para gumawa ng swerte sa buhay. Kahit po wala tayo nito, kahit paniniwala natin, basta ang dasal natin ay laging iisa lamang at lagi tayong nakatingala sa langit dahil siya lang po ang lapitan natin. Kung ano po ang problema natin, lagi tayong nakatingala sa langit, huwag nating kalimutan siya. Nag-iisa lang siya po si God dahil siya lang po ang nakakaalam ng buhay natin at ng ating swerte. Dahil po pag kinalimutan ninyo siya, para pong nababaliwala din tayo. Kaya po, advice lang po, ang lahat pong mga dasal lang po tayo ng dasal lang po tayo ng dasal kahit po wala tayong pampasorte. Pero po, sa totoo lang, para sa akin po, ito pong mga ginagawa ko ito panimpla po. Siya po ang pinaka number 1 po. Siya po, kung sa ulam po, siya po ang pinaka number 1 na masarap. Okay po? At ito lang po ay mga ingredients na pampasarap at para sumarap ang ating buhay. Yan po. Kung naniniwala po kayo, kung kayo po ay nagluluto, hindi po sasarap pag wala pong panimpla. Ganun po din sa ating buhay at swerte. Iyon po ang gawin natin lagi. Maraming salamat po at sa Team Isang, Team Ilocanang Inday at sa lahat pong mga team. Maraming salamat po Tatay Bala Kabulakbol Channel. Maraming salamat po. Pakisupport naman po sa kanilang lahat at shout out na lang po sa lahat pong YouTuber. Thank you for supporting me. Bye!